Hello guys, this is Omel Cruz, Omel Droner sa YouTube, Omel Droner sa TikTok. Meron din akong Facebook page na Omel Droner. Sa Instagram, Omel Droner din. Pinahiram sa atin ni DJI Philippines, siyempre sa pakikipag-coordinate ni Altitude Digital. So, ano ba yung laman ng isang box ng DJI Air 3? Ito yung standard package siguro. Ito, wala kasi nakalagay kung ano eh. Kasi nakalagay lang, DJI Air 3, yan, nakalagay yun, not for sale. Ayan, makita nyo. Kasi hindi ito binibenta. So, huwag nyo akong tatanungin kung magkano ang presyo nito o magkano bili ko nito. Hindi ko alam, wala akong idea sa price ito. So, ito, demo unit lang nila to. Okay, so, kung saan nabibili, so, meron kay Altitude Digital, meron din kay DJI Philippines. So, ang laman niyan, pag binuksan mo, ito yung controller. Yung controller, then meron siyang charging cable, meron siyang propellers, and then manual. So wala siyang kasamang charging cable lang. Nagko-cost cutting na si DJI para lang maging affordable sa atin. Siguro mahal yung mga setup nito. Ito nga pala controller niya, ito yung may built-in screen. Ito yung RC2, DJI RC2. Ang kaibahan nito sa dating remote control, ito meron ng antena. Yan, meron na siyang antena. Pero the same, yung controller sticks niya, nandito pa rin sa likod. So, nilalagay siya rito. Mamaya, balik muna natin. Okay. So, tingnan pa natin kung ano yung nasa loob ng box. Meron dito ang styro na pinaka-division niya. And then, nandun yung drone, si DJI Air 3. Ito siya. Ayan, nakita nyo. Kung maaalala nyo or kung nakita nyo yung Mavic 3, meron siyang gimbal holder na support na rin sa propeller, nakapaikot. Teka, kunin ko. Ito si Mavic 3. So, meron siyang support. Pati yung propeller niya, nakatago. Ngayon, si Air 3, wala siyang propeller holder. Meron siya is gimbal holder lang na nakaano dun sa pinaka-unahan niya or sa pinaka-ulo. Okay, so ayan, nasusuportahan niya yung camera. So, palaisipan sa akin ito una kung paano tinatanggal. So, pine-press dito. Yun. So, lalabas ngayon yung kanyang dual camera. So, ito ang isa sa mga main features ni DJI Air 3. Meron na siyang dual camera. Okay. So, kapag in-unfold mo siya, same pa rin. Halos ganun pa rin ang itsura niya. Kapares pa rin halos ni Air 2S. Yan. Ganyan ang itsura ni DJI Air 3. So, ano ba mga bago rito sa drone na to? Okay. Meron siyang speed na 21 meters per second. So, 21 meters per second. Mabilis yun. Sa miles per hour, yun daw ay 47 miles per hour. Sa kilometers per hour, hindi ko alam eh. Tanungin natin si Google. Hey Google, what is 47 miles per hour to kilometers per hour? Nasagutin. 75.639 kilometers per hour. Ayun, 75.6 kilometers per hour. Mabilis. Mabilis ito kasi yung si Mavic 3 parang nasa 65 kilometers per hour. Ito 75 kilometers per hour. So, tetestingin natin kung gaano kabilis itong lipad niya. Siguro pag naka-sport mode yun, doon natin makikita yung kanyang bilis. Okay, ito yung DJI RC2. Meron na siyang antena. Kunin ko yung DJI RC1 for your reference. Okay, ito yung itsura ng DJI RC1. DJI RC, hindi 1. Wala naman nakalagay na 1. Basta ito, DJI RC. Ito yung gamit ko sa Mini 3. Mini 3 Pro. Okay, medyo slightly magkaiba ang kanilang kulay. Mas dark itong si RC2. Ito, mas lighter si RC. DJI RC. Sa likod, itong heatsink ni RC nasa gitna. Itong heatsink ni RC2 nasa bandang ibaba. Okay. Same sila ng controller sticks. Okay. Ayan, kung makikita niyo, may nakalagay na display unit. Ganyan kasi yung mga model unit nila. May nakasulat na display unit. So, ito ay display unit. Dito man, meron din nakalagay na display unit. Ayun, kung nababasa ninyo. Meron siyang display unit. Okay. So, hindi ito yung Fly More combo. Ito, isa lang yung battery niya. Okay, ito nga palang battery ni Air 3 ay backloading na rin. Katulad na rin siya ng
Mavic 3 at saka ng Mini 3. Lahat sila ay backloading. Yan, sa likod, ginakabit yung battery. Backloading yung kanyang battery. Hindi na yung katulad ng Air 2S or ng Air 2 sa ibabaw. Usually, ang problema kasi pag nasa ibabaw, maliit yung battery, tapos pagka naluluma na yung battery, nagsisimula na mag-bloat, may tendency na mag-eject. So, niredesign nila na backloading na siya. So, at least malaki yung battery, kaya mahaba ang flight time nito. Kaya ang flight time nito ay umaabot ng 46 minutes according kay DJI. Siyempre, hindi natin basta maa-achieve yung ganong kahaba na flight time. Yung 46 minutes, ang sabi ni DJI, kaya lang nila na-achieve yun, naka-off yung video, yung hindi siya nagre-record. Tapos meron sila, lumilipad sila ng parang 28 miles per hour yata yung speed ng kanyang forward speed. Kasi pagka pinalipad mo siya at nag-forward speed siya, itong drone, itong kanyang arms nag-a-act as wing para siya pakpak. So may tendency na mag-float, madagdagan yung kanyang lift kapag ano. Tapos yung condition pa, nung tinest nila yung 46 minutes na flight time na yon, ano siya, windless, or hindi naman walang hangin, sabihin, mahina yung breeze, yung isip na hangin, sakto lang. So na-achieve nila yung 46 minutes. Pero kung i-hover lang daw to, hindi nila ma-achieve yung 46 minutes. Kumbaga yung hover time niya is 42 minutes lang yung magiging lipad pag naka-hover, kasi nga talagang yung mismong propeller ang magsasalo ng kanyang bigat. So aabutin lang ng 42 minutes. Pero in reality, sa ating pangkaraniwang paggamit ng drone, hindi mo mapapaabot ng gano'n, masisira yung baterya mo. So ang flight time lang na normally magagamit mo is 30 to 35 minutes, mga gano'n lang. So actually, sagad na rin nga siya sa 35 minutes eh. Medyo puwersado na yung baterya. Huwag yung masyado pinupuwersa yung battery kasi madaling magbo-bloat. Pagka madalas siyang naiinitan, madalas siyang nasasagad, mas madaling naluluma yung battery. Okay na, andito pa man din ang buhay. Tsak na mahal tong battery na to, no? Natin alam, si Mavic 3 is 13,000, halos 13,000. Itong si battery ni Air 3 ay siguro nasa 10,000. Huwag naman, sana mga 9, gano'n. Hopefully. Okay. So, doon sa box, may kasamang propeller, dalawa lang, isang pares lang, may manual. So, yan lang laman ng box. Ito nga pala, mayroon na siyang transmission na OcuSync 4. Meron na siyang 6 antennas, 6. So, ito yung dalawa, meron dalawa dito at meron pang dalawa kung saan nakalagay, hindi ko na alam. So, meron siyang 6 na antena. Sabi, ang signal ito kayang umabot ng 12 miles. Masyado malayo, 43. Mga 20 kilometers yung kayang maabot ng ganitong signal. Bakit mo naman paaabutin? Actually, hindi naman palalayuin. Kasi usually, marami tayong interference sa paligid eh. Kapag ang interference ay malakas, dahil ang signal nito ay nakakalayo, mas nagpe-penetrate siya dun sa mga interference. Pero syempre, pag magpapalipad tayo, hindi mo dapat paliparin to na wala sa iyong range or wala sa iyong line of sight. Kasi ay delikado. Lalo na kung lumilipad ka ng patagilid. Okay, speaking of magpapalipad ka ng delikado, meron naman siyang obstacle, 3D obstacle sensing. So ito yung kanyang sensors. Kaparehas na ng sensors ng Mavic 3. Mavic 3. Doon ginaya yung sensors ito sa Mavic 3. Okay, ito yung Mavic 3. Meron na rin sensors na katulad nito, yung Air 3. Ayan, oh. Ayan. Ganyan yung Mavic 3. So, etong Air 3, meron na rin siyang sensor na katulad ng sa Mavic 3. Ayan, oh. Ayan. Ang kaibahan lang, etong Mavic 3, meron siyang top sensor. Si Mavic 3. Etong Air 3, wala. Pero dahil yung pagkakamount nito slightly nakatingala, alam ko mag-a-act na rin to as top sensor. Okay, medyo nakatingala eh. Compared kay Mavic 3, si Mavic 3 medyo flat na nakaharap doon, na nakatagilid. So, paikot. Then, ito yung pinaka-top sensor niya. Okay, si Air 3, medyo slightly nakatingala yung kanyang sensor. So, nakakakita pa rin siya sa ibabaw. Sa ilalim naman, itong si Mavic 3, mayroong mga sensors dito. Flashlight at saka yung infrared sensor for landing sensor or VPS. Itong si Air 3, same. Meron siyang sensor sa VPS and then meron siyang flashlight.
So halos nagkakaparehas. Ang camera ay both 1/1.3 CMOS sensor. Kaparehas siyang sensor ng camera ng Air 3 kay Mini 3 Pro. Parehas lang sila ng camera sensor. Ang liit-liit ng camera ni Mini 3, ano? Pero same sensor si Mini 3 at saka si Air 2S. Paano nangyari yun? Ibig sabihin magkaparehas lang sila ng linaw. Pero hindi po kasi iba ang processor ng Air 3. Kumbaga yung system niya mas mabilis So makaka-capture siya ng mas maraming detail. Mabilis na yung processor kasi yun ang ano natin technology natin. Pabilis ng pabilis ang technology natin. So tuwing may ilalabas na bagong unit, mas mabilis yung kanyang processor, yung kanyang system. Kaya ito mabilis na to Mabilis na yung mag-zoom, mabilis na mag-change ng lens, yung dalawang camera. Unlike nung doon sa mga una, dito sa Mavic 3, ang bagal mag-switch from 1x, lilipat sa 7x camera, or yung Mavic 3 Pro, from 1x to 3x, then to 7x, mabagal ang transition. Ito, mabilis to yun ang alam ko, mabilis na yan. Okay, so, meron siyang, ang field of view nito is 82 degrees, itong wide angle, itong nasa ilalim. Tapos, ang equivalent nga ay 24 mm. Tapos ito namang yung ibabaw, yung medium tele, meron siyang field of view na 35 degrees. So ano na yon? Medyo tight na yon. And then ang equivalent ito ay 70 mm do sa ating mga cameras. So maganda to, parang parallax effect. Kapag nag-shoot ka, yung background mo lumalapit. Ang isa pang nagustuhan ko rito sa camera nito ay pwede siya mag-shoot for dinesign nila for vertical shooting. Although hindi niya kaya mag-vertical. Tulad ng Mini 3, yung Mini 3 kasi nag-vertical no. Ayan nag-vertical. Ayan, from landscape to portrait. Okay, to horizontal, from horizontal to vertical. Okay, si Air 3 hindi niya kayang gawin 'yon. Okay, limit lang siya sa ganyan. Kanya lang yung kanyang Pero yung design ng camera niya or yung system niya, dinesign nila na kaya niya mag-shoot for portrait mode. Nagsuswitch siya sa sa 4:3 instead na 16:9, ika-crop niya ibibigay niya yung full frame na 4:3 and then sa kanya ika-crop for 16:9 na portrait mode. So ang result ay malinaw pa rin yung kanyang portrait mode, although mechanically hindi siya portrait mode. So itetest ko yan mamaya, papakita ko sa inyo. Kaya ang isa pang nagustuhan ko dito is yung kanyang camera ay tumitingala Grabe makatingala. Halos halos vertical na talaga, nakatingala na talaga si Air 3, si Mini 3 kasi nakakatingala dahil ito meron siya space dito nakakatingala rin ito. Dito ako unang naka-experience ng drone na nakayang tumingala kasi kagandahan ng tumitingala, parang hero shot siya. Kapag may kinukunan kang building, parang very powerful yung building, nakatingala. Pag kinukunan mo from mababa ka, parang ang tingin mo sa kanya ay siya yung mataas, siya yung hari, siya yung kaya hero shot ang tawag dun So nakakatingala siya ng tingala. So ito ding si Air 3, ito yung gusto ko sa kanya. At saka wide yung camera niya, hindi mo kailangang umatras ng malayo para pumasok sa frame ng isang building. So meron akong sample siya dyan, papakita ko rin sa inyo. Nga pala, pag bibili kayo ng drone, syempre, pag out of the box, kailangan mo siyang i-activate. Pag na-activate mo siya, ano susunod na process? I-update mo yung firmware. Yun ang huwag niyong kakalimutan. Kasi pag hindi nyo in-update ang firmware doon sa kung ano yung current na firmware, hindi nyo mamamaximize yung inyong drone. Iba kasi natatakot mag-update ng firmware. Baka daw, anong tawag doon? Yung masira, mamatay yung controller, yung mga issues ni DJI ngayon, humihina yung signal. Hindi sa unang update walang problema. At saka under warranty, pwedeng ibalik pagka kailangan mo i-update yun naman ang sinasabi ni DJI. Okay, do sa technical support nila. Kailangan mong i-update. Hindi nila tatanggapin yung drone mo kapag hindi mo in-update ang firmware. Ngayon, kailan ka huwag mag-update? Kapag ginagamit mo na yung drone mo at biglang may pumasok na updates dahil naka-on yung data ng controller or yung wifi, huwag ka muna mag-update pagka yung mga pangalawa or pangatlong update. Hintayin mo muna mag-update yung marami. At kung okay ang kanilang experience, saka ka lang mag-update. So, at least, meron nang mauuna sa'yo. At kung hindi maganda experience sila, huwag ka munang update. Wala namang problemang hindi mag-update.
Yun nga lang, yung benefit nung panibagong feature na kung meron mong naragdag, hindi mo ma-experience yun. Pero kung naaatat ka na at gusto mo ma-experience yung bagong dagdag, baka may panibagong intelligent flight mode or panibagong active tracking mode na tumaas yung version at nandun siya sa bagong nasa sa iyo kung gusto mong i-update. Pero syempre, hindi yung risk na baka ma-damage. Kaya pag nag-update, may electric fan na tumatapat kasi hindi siya lumilipad. So, naka-standby system. Sa bagay, meron naman itong built-in fan. So, hindi siya basta-basta mag-iinit. Hindi katulad nitong Mini 3, wala itong built-in fan. Kung i-update niyo ito, dapat merong fan para hindi siya nag-overheat. Kasi pag nag-overheat, may tendency na masira yung hardware, yung pinaka-pyesa niya. Wala kang magagawa pag nasira yun. Kailangan mong palitan yung kung ano man yung nasira. Or sana nga mapalitan, minsan kasi hindi napapalitan. So, paano ba pinalilipad ang DJI Air 3? Okay? Siyempre, kukunin mo yung controller, i-check mo yung battery. Para ma-check mo yung battery, press power ng isang beses, makita mo 4 bars. So, pagka ganyan siya, pwede mo na siyang i-power on. Pero kukunin muna natin yung sticks at ilalagay natin dito sa harapan, sa kanyang kabitan. Then, everything all right. Power on. 1 short and 1 long. Okay, so yan na siya. Then, itong si Air 3 na ituro ko na ba yan, si Air 3, pa-power on na natin. 1 short, check muna yung battery. Kapag umilaw yung 4, meaning full charge. Okay, 1 short and 1 long. Okay, halos lahat ng DJI drone ay ganyan kung paandarin. Meron bang hindi ganyan paandarin? Alam ko lahat ganyan eh. Naka vertical shooting ako. Nakita nyo? Kasi may naka 4x3 para makuha yung full frame nung sensor, pero ikin-wrap nila. So, yung maliwanag na part, yun lang yung mare-record niya. Itong nasa gilid na shaded, ay hindi yan mare-record. Screen record na natin ito. Okay, so screen record natin. Yun yung kanyang chime for notification. Okay. Home point updated. Click lang tayo na memory card. Okay. Angle pitch too large kasi nakabuwal eh. Pagka may notification na ganyan, angle pitch too large, hindi siya magte-take off. Okay, ngayon, iniintay na lang natin yung GPS signal. So, meron na siyang 13 satellites na nare-receive. Naka-off yung kanyang obstacle sensor. So, i-on natin ang kanyang obstacle sensor. Safety, lagyan natin sa brake. Problema, nandito tayo sa loob. Magbe-brake. So, i-off na lang natin. Mamaya na natin i-on. Okay, off. Ngayon, ialis ko muna sa portrait mode. Para maialis na sa portrait mode, ay dito mo siya makikita. Nakita mo yan, 1080. Yun, wala na siya. Hindi na siya normal na siya. Okay, 4K. Sa 4K, walang pagbabago, no? Ibig sabihin, yung full image sensor ay gumagana sa 1080 and 4K. Hindi kailangang mag-crop. Yung 1080p, ito yung may portrait. 1080p. Portrait pa ibig sabihin. Okay, nakalagay is 9:16. Siya na may asong tahol-tahol. Okay, ito naman yung 2.7K. Okay, 2.7K yung kanyang maximum resolution for portrait mode. So, syempre, yun ang malinaw. Okay, pero sa ngayon, mag-shoot muna tayo for 1080. Sa 1080, meron siya hanggang 60 frames per second. Okay, nag-i-start from 24 frames per second. Okay, sa slow-mo, meron to slow-mo. Doon natin tingnan kung gaano marami yung frames per second pag slow mo. Ito sa slow motion, click natin slow motion. Slow motion ngayon, tingnan natin kung ilang frames per second meron slow motion. Sa 1080p meron siyang 200 frames per second at meron siyang 100 frames per second. So ang ganda, meron siyang 200 fps, slow mo talaga yun. Sa 4K meron siyang 100 fps. So imagine 4K yung video mo tapos 100 frames per second. So ang linaw niya, then slow mo siya. So, ang ganda nito. Okay, ito pa lang yung drone na merong 4K at 100 FPS. Si Mavic 3 Pro, parang, hindi ko sure eh. Parang wala yata. Hindi ko alam, wala ako nun eh. Okay. So, alis muna tayo sa slow-mo, punta muna tayo sa normal. Yan. Sa night, yung night mode, tingnan natin night mode. Ano ba na bago sa night mode? Ganun din, 1080 hanggang 30 FPS kasi hindi siya makakapag
60 fps sa night mode kasi mabagal yung shutter speed nun magbo-blur. Sa 1080, ganun din, 30 fps din ang maximum na kaya ng 1080 sa night mode. Okay, switch back tayo sa normal mode. Papaliparin na natin. Okay, kita nyo ba ako? Hindi pa ako nakikita. Ito ako. You know. Hello guys. Okay. So, yan. Lipad tayo. Hey, indoor. Unang lipad indoor. Okay. Oh, kaya niya rito sa loob. Okay, tilt down camera. Home point updated. So, pwede na lumabas. Okay. So, testing. Galing ah. Naka-off ang sensor pero gumagana yung up and down sensor niya. Okay, record tayo. So, ito ngayon ang itsura ng aming kapaligiran. Matubig ang mga bukid. Kasi panay ang ulan itong mga nakaraang mga araw. Okay, try nga natin yung kanyang camera na kaya mag-tilt up. Tingnan natin kung hanggang kasagad yung kanya. Ay, grabing mag-tilt up. Sobra-sobra. So, yung tower, kitang-kita. Ayun. Meron ng wire yung aming tower. Pero hindi pa ito gumagana. Wala pa itong kuryente. So, wala pa itong interference na pinoproduce. Ganda oh. Tilting up. Paano nga ba? Ascending while tilting down yung camera. Okay. So, yan. Hindi tayo basta-basta makakapasok dyan kasi may mga wires. Tsaka bago lang itong drone. Bakit natin papalusutin sa wire? Pero yun ah. Ang ganda ng kanyang kuha. Okay, maximum altitude 120 meters. Okay, so i-reveal natin yung araw. Pakita natin ang sunrise. Saan ang araw? Yun. Medyo foggy or hazy. Pag nagpapalipad ako, para malaman ko kung malakas ang signal, itong antena, nakatiklop. Nakatiklop siya. Pero yung drone ko is 115 meters distance. Okay. Ito yung nakatiklop yan. Kung malakas si OcuSync 4, ay malayo mararating. Paling ang aking camera. Okay. So, yan. Gano'ng kalayo ang kaya mong marating? Naka 1080-60 lang pala ako dito sa akin recording. Okay lang. Okay. So, flight time ito mahaba. Anong battery natin? 92%. 92%. RC signal, malakas. Obstacle sensor. Stop ko na rin. Buksan natin ang obstacle avoidance action. So, brake lang. Okay, brake lang. Kanyang mga settings. Meron din siyang advanced RTH, optimal preset. RTH altitude 70 meters. Maximum altitude is 120. Distance limit, no limit. Yan yung ating mga display. Yung iba nagtatanong sa akin, ano daw ang settings na gamit ko. Hindi ako nagbabago ng settings sa kung ano siya mabili, yun na yun. Para tuwing bibili ka ng drone, hindi ka mahirapang mag-adjust or tuwing gagamit ka ng bagong drone. Lagyan mo lang sa default. Ay adjusted yung daliri. Yung daliri ko na yung uma-adjust. Hindi na ako nagbabago ng settings. Kung kailangan ko na mas mabagal, i-switch ko lang sa cine mode. Okay, balik tayo. Yan ang itsura ng aming kapaligiran. Okay, gano'n siya kabilis ngayon? Nasa 11.5 meters per second. Ang sabi, kaya itong lumipad ng 20, ano nga ba yun? Sikuli. 20 meters per second ba yung kaya niya? Ilan? 21 meters per second yung kaya niya ilipad. Tingnan na natin kung kaya niya lumipad ng 21 meters per second. Sige, switch tayo sa sport mode. Stop ko muna yung record. Okay, magre-record tayong panibago. Okay, make sure na wala kang tatamaan. Siguro naman sa taas na 120 meters wala tayong tatamaan dito na kung ano mga obstacle. Wala namang building dito na mataas sa paligid namin. Maliban dito sa mga tower ng kuryente. O, wala. So, dito tayo pupunta. Dito sa may mga transmission lines. Kasi, yan, wala naman tao sa ilalim yan. Okay, testing natin kung gaano kahaba. Switch to sport mode. Storage full.
storage full na kaagad. So, asa na lang tayo sa screen recording natin. Pulo na pala yung aking memory card. Okay. So, at least dito, yung data nandito nakasulat. Makita natin kung gaano kabilis. Okay, full speed ahead. Kaya mo ba yung 21 meters per second na bilis? 19, ayan na, 20, 20.7. Okay, siguro yung hangin ay kasabihin, pero almost 21 meters per second. Ayan na, 20.9 na. O, di ba? Mabilis itong drone na to. 20.9. So, almost 21 meters per second. O, 400 meters na yung ating layo. Okay, ayan, balik tayo, 500. Try nating bumalik. Balik ako. So, nakita nyo itong pinaka-radar niya, yung umiikot. So, yung pinaka-tip nung aircraft, yung nasa gitna ng circle, pag nakaturo na yung tip o yung tulis ng aircraft symbol doon sa H, ibig sabihin, papunta na siya sa akin. Pabalik na sa akin pagka pinus ko. Kung nakita nyo naman yung H, meron siyang green na arrow na maliit. Kung saan nakaturo yun, meaning, yun yung kung saan nakaturo yung antena ko. So, kapag yung dulo yung tulis nung kulay green na yon sa ilalim ng H, ay tumuro doon sa tulis ng aircraft, meaning yung antena nila ay magkatapat. So, handun yung kanyang malakas na signal. Okay, tingnan natin. Full speed ahead uli. 19.9 meters per second. 20.0 meters per second. So, mabilis. Meron siguro slight na breeze, kaya hindi sila makalipad na maximum 21 meters per second. Siyempre, conditional yon, depende sa panahon. Narinig yun, ingay. Okay. So, sa signal, wala tayong nakikitang lag or kung ano man. Ang ganda ng signal nito. Ang lakas ng signal ng drone na ito. Okay. So, andito siya. Ayun ang bahay ko. Yan, Okay. So, tawid ulit tayo rito. Punta nga tayo. Hindi tayo makakapag-range test kasi iisa lang battery natin. Ginamit na natin. Hindi natin mapapalayo ng. Tingnan nga natin kung 1 kilometer, at least 1 kilometer. Test. Try natin 1 kilometer dito sa bukid. Okay, so andito ko sa loob ng kubo. So, may mga konting cover. Try natin, nakatiklop yung antena ko. Paliparin natin ng 1 kilometer. Siyempre, hindi nabablock yan. May mataas siya. Hindi siya natatakpan ng mga puno or kung ano man. So, paliparin natin. Insufficient SD card space. Okay. So, change SD card. Hindi pa pala talaga puno. Meron pa palang space. So, yan. Ito, ilog. Sunod natin itong ilog. Okay, medyo malabo yung ilog ngayon kasi bagong ulan. Okay, huminto na yung recording will stop soon. Wala na record. Okay, 1.1 kilometer na pala. Hindi ko napansin. Ang bilis kasi. So, 1,200 meters na yung layo. Hindi mala nagbabago yung signal. Okay, so iharap ko nga kung nasaan yung location, kung nasaan ako. Kita niyo yung tulay. So, ito, papakita ko yung zoom. Kung gaano kabilis yung kanyang zoom. Di ba? Ang bilis ng kanyang zoom. Yung mga dating drone, hindi kanyang kabilis mag-zoom Ito ang bilis. Ngayon, switch tayo sa 3x. 3x camera. So, yan. Naka 3x camera na ako. Mag-zoom ulit tayo. Di ba? Ang bilis ng kanyang zoom. Okay. So, yan may mga subdivision pala rito na ginagawa. Ang bilis ng camera niya talaga. Tingnan natin kung kita natin yung Philippine Arena. Yun yung Philippine Arena. From malayo, kitang-kita siya. Okay, balik tayo sa 1x. Yan. So, ganyan siya kalayo. Zoom. Ayun yung Philippine Arena. Okay. So, Manila. Saan ang Manila? Tingnan tayo. Nasaan ang Manila? Yun na yun. Medyo maraming smog. Hindi natin makita yung mga buildings. Dito yan Zoom natin. Baka makita lang X3 camera ito. Yun yun lang ang kita ngayon. So, yun ang kita. Okay. So, mag-try nga tayo ng parallax effect. So, kailangan natin ng isang subject na kukunan. Balik muna tayo sa bahay ko. Siguro kunan natin yung tower. Pagtapatin natin yung aircraft doon sa H, meaning pauwi na yan sa home. Yung H ay kung saan ako nandun or kung saan siya nag-take off. Yun ang kanyang home. So, yung aircraft nakatapat sa H.
Hindi ba ito magsuswitch sa habang pabalik siya? 1 kilometer pa naman. Tingnan natin. Camera, then switch sa internal. Ayun, wala na rin pala. Puno na rin. Puno na rin. Wala. So, asa lang tayo sa screen recording. Para lang maipakita ko sa inyo. So, hindi ako makakapag-record ng walang display. So, habang ginagawa ko yung isang shot ngayon, ay naka-screen record lang. Okay, so try natin yung parallax effect. Galing ano, ngayon pa napuno yung memory card eh. Hindi ko kasi magawang maglinis ng mga files ko. Ayoko naman mag-format, baka mamaya may mahalagang laman itong SD card. Okay, 500 meters away, 67 battery. Malakas yung ating RC signal, nakuha yung ating obstacle sensors. Meron tayong 32 satellites na nare-receive. Ang dami no, 32 satellites. Naka-automatic focus, naka 1x yung camera. Maraming mga information yun nandito. Diba? Yan na. Tatawid na ulit tayo ng wires. Okay, wag na muna tayong tumawid ng wires. Okay, so ipapakita ko itong parallax effect. So, paano yung parallax effect? Pag nag-switch tayo sa 3, camera, kita nyo, lumapit yung tower. Ngayon yung background niya lumaki din. So ngayon, effective yung shot niyan kapag ikaw ay nagpapan. So hindi na makapag-record, wala na akong memory. So magano tayo magpapan. Yan, habang nagpapan or nag-orbit ay i-tilt down natin pag kailangan i-tilt down. Hindi pa naman. Okay, mag-start na ako mag-tilt down ng camera. Yan. Tilt down. Diba ang ganda niya? Ang ganda niyan tingnan. Kasi may mga naka-anong sasakyan sa baba. Ayan. Try din natin tong gayahin ng hindi ganito. Yung naka 1x camera lang. Tingnan natin kung ano yung itsura niya. Pati yung sinag ng araw nakakatulong sa pagiging cinematic ng isang film or ng isang video. Okay. So ngayon, try natin in 1x. Sige nga, 1x, try mo nga. Maganda rin naman kasi kita yung wire. Yun nga lang, yung mga background, maliit na. Maganda rin, kasi kita mo yung paligid. Titilt up ako ng konti para may horizon. Yan. Tapos ayun, may bukid sa baba. Nga lang, yung mga sasakyan, maliliit. Pero it's up to you kung ano yung gusto mong gawin sa iyong video. Kung ano mo siya, paano mo i-frame yung shot na gustong gawin. Yung iba ginagawa, nagsushoot sila ng wide and then nagsushoot sila ng tight. Pwede rin naman tayo habang umiikot, nagzo-zoom in. Sige nga, try natin. Iikot tayong ganyan, then i-zoom in ko yung camera. Tingnan ko lang kung mapag-match ko ang speed nitong mabilis masyado. So, mabilis masyado. Wala kasing, sa ngayon, wala kasi itong settings ng kung gaano mo kabilis i-zoom in and zoom out eh. So, hindi pa siya magandang gamitin sa mga ganun siya. Masyadong bilis. Dapat dahan-dahan lang yung zooming in eh. Ang bilis eh. Masyadong mabilis. Okay, ngayon, try nga natin sa 3. Ayan, sa 3, kita muli yung mga sasakyan. Tapos i-close up pa natin. Masyado na malapit. Kung may tao na dyan sa tower, maganda. Ayan. Yun. Diba? Zooming out. Masyado mabilis. Okay. So, yun yung kanyang pwedeng magawa dun sa kanyang zoom function. Haba pa rin. Meron pang 57% sa ating battery. Ganda pa rin ang bukid. Sige, isang lusot. Nakita ko ng lusutan. Pero simpleng lusot lang. Huwag nating palusutin ito ng magbe-break to kasi naka-on yung sensor. So, i-off natin ang sensor. And then ilulusot natin. Siyempre, lagay natin sa off. Okay, so yan. Walang makipot na malusutan eh. Try ko nga dito, baka pwede rito. Okay, so parang pangit ang white balance mo. Ano ba white balance mo? Ito mahalaga yung white balance ha. Lagi nyo check. Naka 5600 naman tayo. Iba ino-auto yan ha. Pero kasi problema pag naka-auto humihinga. Balik mo ngayon sa manual. Naging 57. Adjust lang namin. Okay. So, dito ko muna siya iharap.
Masyado pala ako malapit. Okay, so wala akong recording. Tapos na lang akong ganyan. So, siguro makita nyo walang daya. Yun o. Okay. Hanggang dyan, kita ko pa rin yan. Hanggang dyan, kita ko pa rin. So, ano na yung layo? 300 meters. Kita ko pa rin yung drone. Okay, so tama na. Masyado na malayo. Okay, balik na natin. Okay. So, yung active track, hindi ko magagawa yung active track. Paano kung tatakbo dito sa bukid? Tingnan nyo naman yung bukid, puro tubig. Paano ko mag-active track dyan? Para akong kalabaw na. Nagpuro putik dyan pagka nag-active track. Kung meron naman ako mga iba't ibang active track, yung iba pinost ko sa Facebook Reel. Habang nagbabike ako, nakafollow siya sa akin. Nag-active track siya habang umiiwas sa mga obstacles. Ganun din, tinesting ko ito sa school. Active track. Okay, trace. Go. Naka-active track siya, maraming mga walls. Walang GPS. Tingnan natin kung malilito ha. Muntik-muntik bumangga. So ito pwede itong mag-active track sa 3x at sa 1x. Yun yung active track niya, pairing dalawa. Huwag niyong gagayahin yung paraan ng pagpapalipad ko ha. Medyo sanay na tayo eh. And so paano ko siya lalanding? Siyempre, in normal orientation to. So, papasok natin dito. Tingnan natin kung magre-react siya. Bilisan lang natin to kasi magre-react siya. Okay, so yan, landing tayo. Okay. Perfect. Okay. Yung nagkatanong kung paano daw nakakapaglagay ng audio sa recording. Ito, meron akong mic dito. So, yung audio nito, syempre pag ini-edit mo siya, isi-sync mo yung audio doon sa video. So, merong audio. Hindi ka makakapag-record audio basta-basta dito sa screen. Hindi ko tulad sa mga dati nagagamit mo yung audio ng phone. Pero dito pwede, kakabit mo lang yung halimbawa, itong DJI mic, meron tong receiver. Pwede mong i-attach dito sa ilalim. Pag naka-screen record ka, yung boses mo from mic na to, matatransfer kasabay dun sa recording. So, pwede. Pero sa ngayon kasi meron akong camera na yung camera na yan, yung camera niya, gamitin natin itong si DJI Air 3. Yung camera niyan, hindi siya makapag-focus kasi 1 meter at least ang kanyang focus. Okay, so yan, yung kanyang camera, ayan yung receiver ng DJI mic. Pasensya na kung blurred. Yan. Yan yung receiver ng kanyang mic. O yan, naka-attach siya dyan. So yan, imimix ko lang yung audio na yan dito sa video na ito. Para doon sa mga, kasi isa sa tinatanong sa kanya, paano ko nalalagay yung audio. Basic editing lang po yan. So, i-search nyo kung paano siya nagagawa. Hindi mo walang microphone itong mga drones. Siyempre, ano maririnig mo pag lumilipad? Siyempre, yung ingay ng motor or ng propeller, yun ang maririnig mo. Akala nila pag lumilipad yung drone, pwedeng mag-record ng sound para daw kung sa nakaharap, mare-record niya parang chismis. Gusto mo ma-record yung chismis ng kapitbahay mo, palipad ka nun. Hindi mo makukuha yun dahil ang maririnig mo is yung tunog ng propellers. Okay, itong drone na ito, bagay ito sa mga beginner. Pwede rin ito dun sa mga prosumer na tinatawag, yung mga nagsushoot, hindi naman sila full-time or kumbaga mga part-time na nagsushoot lang sila. Pwede itong drone na ito na magamit kasi maganda na yung kanyang camera, mahaba yung kanyang flight time. Masyado siyang mahal for beginner, pero kung kaya naman ng budget, walang problema. So, ito ay pwede sa mga prosumer. Okay, ang tawag nila doon. Kasi consumer is yung normally na gumagamit ng mga drones na hindi naman sila naghahanap buhay, for personal use lang, mga kuha-kuha lang sa kanilang mga pasyal. Yan, pero yung mga nagsushoot for weddings, birthdays, mga events, so pwede itong drone to. Yun nga lang, wala itong live feed. Hindi pa siya supported ng RC Pro, yung Air 3, hindi pa gumagana dito sa RC Pro, yung merong live output para ma-connect mo sa mga live LED wall, sa mga hindi pa pero nakita ko ng isang update, nag-update ako nito, nakalagay support niya yung Air 3 pero hindi naman lumabas, parang dun lang sa app, pero dito sa mismong unit ng RC Pro hindi siya supported. Ngayon dito rin sa aircraft, sa RC2 wala siyang ibang supported kundi yung Air 3 lang. Hindi pa niya kaya yung Mavic 3, Mini 3, hindi gumagana.
Hindi ko alam kung dahil doon sa OcuSync 4, pero alam ko yung OcuSync 3, 2, 3, 4, pare-pares lang yan eh. Nagkaiba lang sa antenna, parang nagdagdag lang sila ron. So, saan mabibili? Okay, Altitude Digital. Meron, kay DJI Philippines. Ilalagay ko yung link ng kanilang mga legit na mga pages dito sa ating video na ito, doon sa description, para malaman nyo kung paano kayo makakapag-inquire. Shout out sa team ng Altitude Digital sa pagpapahiram ng Air 3, sa pagpapahiram sa atin ng DJI Air 3. Maraming salamat Altitude Digital, at ganun din siyempre kay DJI Philippines na nagpahiram. Baka naman pwede nyo akong bigyan ng sarili kong Air 3. Hanggang dito po nagtatapos yung ating video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Okay, isang pullback shot muna tayo. Okay, take off tayo. Okay, tilt down camera. Okay, wala akong recording. Yun. So, yun, lumusot. Okay.